po na ang Diyos ay mabuti. Katulad po ng mga ito kanina, ay nais ko rin mong pasalamatan ng Diyos sa ilang mga bagay. Kahapon po ay ng Friday ay nag-meeting po kami ni Pastor Marcial at pinakita na po niya yung detailed plan ng aking po pinapanalangin ng church building. At mayroon na po ibang innovation na pong pinakita sa kanya na pinalis ko po yung poste sa gitna sa second floor doon sa ating sanctuary at doon sa multi-purpose. At yun po ipokonsulta niya doon sa structural designer para po ma-consider doon sa structural analysis. Ikakaroon po yun ng dagdag na gastos, pero mainam po na wala tayong poste dito sa gitna ng sanctuary at yun pa sa ating multi-purpose. At sabi ko nga po is we've been praying for this for so long at ibibigay naman ng Diyos yung the best para sa atin. At unti-unti po nakikita po yung leading ng Panginoon ng kanyang pagkilos dahil alam niyo po kung bakit. At tulad po nung pastor kanina, hindi ko po akalain na kasama po yun sa project ng nila na naiipay. Pero inulan ng Diyos yung kalsada, no? Di ba? Tama yung procedure ng Panginoon. Inulan po niya yung kalsada bago yung building. And any construction and any project, talaga pong nauna yung site din. Dine-develop po na yung site, kasama po yung construction. Kung papasinin po niyo sa mga subdivision, inuuna talaga yung site din, yung kalsada, di ba? Bago itatayo yung mga bahay. At kasikalis po ng kalsada ay yung bakod. So spiritually ay inuuna rin po ng Panginoon yung pagbabakod sa kanyang mga pinili sa pamilya ng GBCC. Amen? Kaya po tayo ngayon ay nasa year of organizing. Kasi inuuna ng Diyos yung pagbabakod. At katulad nga po ng mensahe natin ngayong umaga, ito'y bahagi po ng pagbabakod ng Panginoon. At ang pinagpapasalamat din po sa Panginoon dun sa pong Wednesday, ako po'y sumakit ang tiyan. Si Florante din po ay sumakit ang tiyan. At bago po supposed to be kami po'y aalis ng maaga, magkasama po, nagulat po ako, di po pala mag-text po pala siya sa akin ng maaga. At masakit yung kanyang tiyan. Hindi po kagad nabasa. Kaya po pagdating ko dito, ay masakit yung kanyang tiyan. Sabi ko yun sa aking bahay. Pag-pray muna natin si Florante bago tayo umalis. Matapos po namin pag-pray si Florante. Pagdating po dun sa may Wilcon, papunta dati po kami dadaan, ang tiyan ko naman ang sumakit. Sabi ko, Panginoon, meron kayong mensahe na nais ipakita. Pero alam po, ang Diyos pag nagturo, nandun yung kanyang protection. Ang Diyos po pag nagtuturo, nandun din yung kanyang protection. Alam niyo po, ay hindi ko na po sana isasama yung aking kapatid po na si Rico. Sabi ko, ako na lang sana magdadrive at si Kuya doon ang aking isasama. Pero sabi ko, later on, binago ko po yung aking desisyon na isama ko po si Rico para po siya magmaneho. At nagulat din po ako, biglang sumakay din si Kuya Doy. Sabi ko, pwedeng hindi nakasama si Kuya Doy, pero hinayaan ko na lang din. So, doon ko po nakita yung pagkilos ng Panginoon. Kasi can't imagine, dahil sumubra po ang sakit kami nasa highway. You can't imagine kung sumakit po, wala pong nagmamaneho nasa highway, di kami tatabi. Kami po yung nagmamadali pa noon. So, salamat sa Panginoon doon sa kanyang provision, sa kanyang pagkilos. Kasi isinama po niya si kapatid na Rico para mag-drive. At isinama niya si Kuya Doy para siya magbigay o mag-asikaso sa mga ibigay po niya sa bawat project na aming pupuntahan. At sabi ko, salamat sa Panginoon. At salamat din dahil sa pinagturo na kung minsan kailangan po natin mag-slow down. Kailangan natin magpahinga. Kasi naisip ko, Panginoon, marami pa nga pala kaming takbuhin sa GBCC at sa CBCF. Bubuuin pa natin ang distrito ng Cavite na ang purpose ay lalo pong pag-isahin ang ABCOP communities dito sa Cavite, pag-isahin, palakasin, at upang maging intentional at mapalawak po yung ating effort ng pagpapalago ng gawain dito sa Cavite.
upang mapalawak po yung ating mga missions program dito sa Cavite at makapag-plant ng churches. At naisip ko, kailangan nga palang maghinay-hinay dahil tinuro din po ng Diyos na kailangan po natin magpahinga upang mag-recharge. At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at sa patuloy na pagtuturo. At ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay about avoiding spiritual deception. Paano po ba natin maiiwasan na tayo ay madaya ng kaaway? Paano po ba tayo natin maiiwasan na tayo madaya ng diablo? And when we speak of spiritual deception, marahil ang makikita natin are the most overt ones. Yung mga nakikita natin, di po ba? At subalit bago po tayo magpatuloy, nais ko po kayong dalhin sa ating mga talataan. At allow me to read it again para po sa inyo. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it. It is the last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. If they had belonged to us, they would have remained with us, but their going showed that none of them belong to us. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write it to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such a man is the Antichrist. He denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father, and whoever acknowledges the Son has the Father. See, what you have heard from the beginning remains in you, and if thus, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, even eternal life. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from Him remains in you. And you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just it has told you, remain in Him. Tayo po isang dalhin mo po at tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa dakila, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon dahil muli kami po dinala mo sa lugar na ito upang sama sa amin. Purihin ka, sambahin sa Espiritu katotohanan at mag-aaral po ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalapit na upang siya po namin maging tagapagturo at siya po magbigay sa amin ng bukas na puso at isipan upang makita po namin ang mensahe na nais mong ibigay sa bawat sa amin ngayong umaga. At sa pangalan ni Jesus, aming pong tinatalian ang anumang gawa ng kaaway upang hadlangan na makita ang tunay na katotohanan at pagtuturo mo sa amin ngayong umaga. At Panginoon, muli sa pangalan ni Jesus, amin pong kiniklaim ang pagbubukas mo ng puso at isipan, ang pagpapaturo, ang pagpakumbaba na nagmumula sa iyo, ang maranasan ng bawat isa sa amin. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na maging kaluyan ng pagpapala at mga katotohanan nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talataan ngayong umaga ay ang background po ito ay yung exhaustively malalim na pong pinaliwanag ng mensahe po, ng mga nakaraang mensahe ni Pastor Andy. At dahil po sa mga bulaang nagtuturo other than the things na itinuro ni Pablo o naranasan ng mga mahal ng patwaya na binanggit po sa chapter 1 ng 1 John ay nagtuturo sila ng mga ibang bagay upang malinlang ang mga anak ng Diyos. At kaya nga po, sabi ni Pablo sa kanyang mga kapatiran ay, mga kapatid, nandito na tayo sa end times, the last hour. Ang sinasabi pong last hour ay hindi po yung last 30 minutes o 60 minutes, kundi
pag binanggit po sa Biblia, yung sabing last hour or end times, ito po ay tumutukoy sa panahon ng pag-alis ng ating Panginoong Kristo at sa kanyang muling pagbabalik. The last hour or the end times refers to the times between ng pag-alis ng ating Panginoong Kristo at yung sa kanyang muling pagbabalik. And therefore, si John at yung ibang mga apostol during that time ay kasama na po dun sa last hour at kasama na po natin ngayon. Kaya nga po sabi niya, ito yung last hour. Narinig na ninyo ito at dun sa last hour na yun, sa mga huling panahon na yun, ay darating ang Antikristo. At sabi niya ay ito ang tanda ng last hour, verse 18. At sabi niya, yung mga Antikristo na yun, sa verse 19, they went out from us, but they didn't really belong to us. Nanggaling siya sa atin, kasama natin siya. Pero hindi talaga siya natin naging kasama. Kasi kung naging kasama natin siya, kung naging atin talaga siya, ang sabi niya, they would have remained in us. So yun, kung papasinin po natin sa NIV ay 5 times na binanggit yung remain. So napakahalaga. Pag pinaulit-ulit po, ibig sabihin, yun po ay napakahalaga. Diba? Ang ibig sabihin ng remain o manatili ay mamuhay, abide, live continuously. Mamuhay ng kasama sila. Pero sabi dito, but their going show that none of them belong to us. Sabi niya, subalit sa kanyang pinakikita, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga pinamumuhay, ay nakikita na hindi naman talaga sila kasama natin. So, sabi niya, pero sabi niya, huwag kayong mabahala. Huwag tayong mabahala because we have an anointing from the Holy One. Meron tayong banal na espiritu at alam din natin yung katotohanan. Sabi niya, I do not write to you because you do not know the truth, but because you know it and because no lie comes from the truth. Alam natin yung katotohanan. Kilala natin si Kristo. At wala pong kasinungalingang pwedeng magmula kay Kristo. So sabi niya, so sino yung liar? It is the man who denies that Jesus Christ is the Christ. Yung sinungaling, yung bulaan, yung Antikristo, ay siya yung hindi niya kinikilala si Jesus. At mali na lang po sinasabi rito, pag hindi kinakilala si Jesus, pag hindi kinikilala yung kanyang mga turo, ibig sabihin, hindi rin siya kinikilala, hindi rin kinikilala ang Ama. So, sabi niya, so katulad ng narinig ninyo, sa mula pa, manatili kayo. Dahil pag kayo nanatili in the Son and in the Father, so yung kanyang pangako ay nasa atin, yung eternal life. At sabi niya, so sinusulat ko sa inyo ito, I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. Dahil may mga tao talagang gustong ihiwalay, gustong dituhin, gustong linlangin ang mga mananampalataya. At sabi niya, as for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you not need anyone to teach you. Hindi po natin kailangan, hindi po ninyo kailangan na may magturo sa inyo patungkol sa kaligtasan. Dahil mayroong tagapagturo. Ang Banal na Espiritu, at mamaya po ipapaliwanag ko yan. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit. Just as it has told you, remain in Him. So nais po ng Diyos, o nais po ni Juan, na ipabatid sa kanyang mga kausap, sa kanyang mga audience, na napakahalaga ng pananatili kay Kristo. So anong mga ilang mga bagay ang pwede po nating matutunan upang maiwasan natin na tayo ay malinlang. Katulad po nung sinabi ko kanina, ay maraming mga panlilinlang tayong makikita ngayon. In fact, the most overt one, o yung kitang-kita, ay madali po natin makikita yun. Diba? Yung nagtuturo, marami po tayong makikita sa TV, na nagtuturo ng iba sa itinuturo ni Kristo. Diba? May nagtuturo na para ka mapunta sa langit, ay sumunod ka sa 10 utos. Pag hindi mo sinunod ang 10 utos, hindi ka mapupunta sa langit.
You can earn your salvation sa pamamagitan ng indulhensya. Di ba? Magpamisa ka, mas mahal ang bayad. Ay mas malaking chance ang mapunta sa langit galing sa purgatorio ay ma-transfer. Ito ba? At may nagtuturo naman na pag sumapi ka sa aming religion, ito lang ang tama at ikaw ay maliligtas. Di ba? At may nagtuturo naman na siya yung anointed one, maliit na Kristo. Di ba? So, yung mga bagay pong yun, kung tutuusin, madali po nating maintindihan, madaling makita. But, gaano na yung kasinungalingan na halos di natin makikita, pero mas pinakamagandang o pinakamatinding killer sa mga Kristiyano. Ano yun? Yung mga bagay na maliliit. At mamaya ipapakita ko sa inyo, katulad ng yung mga sa atin nagmumula, hindi ko kaya yan. Nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi mo kaya magsalita, hindi mo kaya magturo. Hindi mo kayang magbago ang buhay mo. Hindi mo kayang maging maayos, maging mapayapa ang buhay mo. Okay na lang yung ganyan. Those small things, those are covert deceptions na mas maraming Kristiyano ang nagiging biktima. Alam mo kung bakit? Kasi ang daming iglesia, 10 taon, 20 taon, 30 taon, 50 taon, mahigit 50 taon, ganun pa rin. Hindi yun ang pangako ng Diyos. Mas matindi pong deception yun. So mga kapatid, true Christians, tapansinin po natin, pinili ko po yung apple kasi an apple a day daw keeps the doctor away. Kaya po, yung mga lalaki, kung may karibal kayong doktor, regaluhan daw po nyo ng apple araw-araw, yung inyong karibal, yung inyong nililigawan para hindi siya makapunta. Okay, so pasinin po natin, ito yung tunay na Kristiyano. Pero, pag nahaluan siya sa loob na may problema, anong nangyayari sa church? Nabubulok. At katulad ko ng sinasabi kanina, hindi yung nagtuturo ng iba, kundi yung nagkaka-apekto sa ating sarili. Ito po sa ating sarili, pwede natin i-analyze. Diba? Ang pinakamatindi pong enemy, the enemy that comes from within. Diba? Alam niyo po, pina-plug pa lang yung di ko po yung pinopromote yung White House down. Diba? So, pero po yun, bakit natibag, halos matibag yung gobyerno ng Amerika? Kasi nagmula mismo sa White House kung paano sila patumbahin. So, ganun din eh. Mas matinding pag nagmula sa ating sarili yung deception, mas madali tayong matumba. At mas matindi po yun. So mga kapatid, today some churches mixes the holy sacred with the unholy profane for the sake of what they say church growth. Minsan mga kapatid, nagko-compromise na tuloy. Diba? Yung mga message, yung mensahe, yung prinsipyo ng Biblia na dapat ay hindi nako-compromise for the sake of church growth. Yung aking pamangkin, mabuti wala dito. Pero kahit nandito, I'll mention it dahil pamangkin ko yun. At sinabi ko namin sa kanyang diretsuhan, member ka ng music, nagda-drums, may hikaw ka, inaalaw na may hikaw. Can you imagine that? For the sake of growth. Si Onesimus nga, alipin na makakilala sa Panginoon, tinanggal ang hikaw dahil nakalaya. Bakit tayo naman nakakilala sa Panginoon, naglagay ng hikaw para maging parang liham? So mga kapatid, marami pong ganito ngayon. Nag-attempt na magkaroon ng mega church, pero nasasacrifice yung tunay na turo. So alin ang gusto natin? I'll go for the first one. Parang hindi malaki, pero makita. Hindi kino-compromise ang turo ng salita ng Diyos. Even sa atin personally, may mga bagay tayong kinokompromiso sa Panginoon for the purpose of what? Masunod lang yung ating sariling gusto. Gusto kong magtagumpay sa aking profesyon. Pero kino-compromise yung paglilingkod sa Panginoon. Gusto kong yumaman, lumago ang aking negosyo. Pero kino-compromise yung prinsipyo ng Biblia. Mga kapatid,
Hindi po yun ang mas matinding deception. So mga kapatid, yung kaunting pagpo-compromise, yung po ang nagiging umpisa ng pagtalikod sa tunay na turo ni Kristo. Yung konting pagko-compromise, yun ang nag-uumpisa para makompromiso din yung tunay na katuruan. So mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang mga tunay na anak ng Diyos, kailangan matuto tayo magmatya. Dahil may mga bagay na hindi nakikita ng bare eye. Kailangan natin ng larga vista. Kailangan natin ng microscope. Hinahanap ko pa nga yung commercial na inaamoy-amoy, di ba? Inaamoy-amoy, pero hindi sapat yun. Mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, kailangan natin ng spiritual eye para makita yung katotohanan at maiwasan natin na tayo ay ma-deceive. So mga kapatid, nais ko pong hingin sa inyo ngayong umaga ang ating spiritual eye, ang ating puso upang makita natin ang katotohanan. Nais ko akong ibahagi sa inyo na tatlong 3 mutually inclusive fruits that we can learn from John 1, from 1 John 2, 18 to 27 to avoid being spiritually deceived. When we say mutually inclusive, one event must be completed, must be consumed, must be through, must be accomplished before we proceed to another. Ibig sabihin, hindi po sila pwedeng maghiwa-hiwalay. Kailangan makuha natin sila pareho. Alam po yung mga engineer, mas malalim po yung pagkaunawa nila dyan. Una, we must be responsive to our position. Be responsive to your position. Mga kapatid, ibig sabihin po ng responsive ay quick to respond accordingly. So, position means a situation, location. So, bilang mga mananampalataya, we must be quick to respond. Okay, sorry. Number 2, always recognize your potentials. Number 3, know how to regulate your pathways. Yan po yung tatlong mutually inclusive fruits or principles na dapat po nating i-apply. So mga kapatid, una, be responsive to your position. We must be responsive to our positions. Dapat mayroong tamang response tayo according to the situation. Ang sabi po dyan, dear children, this is the last hour. As you have heard, the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it. So napakahalaga, mga kapatid, na alam natin kung ano yung ating kalagayan. Na alam natin kung ano yung ating sitwasyon. Diba? Sa aming pag-resolve po ng problem, we are taught the acronym SAPA-DAPA. At napakahalaga nung SAP na situational analysis. Ano bang kalalagayan? Sabi po ng Biblia, the last hour. Ito na yung huling panahon. Nasa end times na tayo. At alam naman po natin, ang Diablo ay roaring lion. Diba? Gusto niyang maraming makasama dun. Di mo ba alam natin sa basketball, pagdigdikan ng laban, pagdating ng last 2 minutes, talaga pong inilalabas na dyan yung mga mahuhusay. At sabi nga nila, throwing potion into the wind. Wala na dyang painda-inda. Diba? Talagang lahat bira ng bira. So, mga kapatid, napakahalaga na alam natin na nasa last hour na tayo. Alam nyo, ewan ko dun sa mga natatandaan itong expression na ito, salamat sa Panginoon dahil natapos na ito. Ito'y nauso. Sabi niya, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Anong purpose mo? Wala lang. Diba? Ang sakit sa tainga ng ganong klase kong expression.
Na pumupunta ka sa isang lugar, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. At hindi mo alam kung ano mangyayari doon sa lugar na yun. Alam niyo mga kapatid, doon maraming napapahamak. Dapat alam po natin na as we are now in the last hour, marami na talagang lilitaw na bulaan. At lahat ng paraan ay gagawin ng Diablo upang ma-deceive ang tunay na mamanampalataya. Kasi malapit na yung game time. Malapit na matapos. So, mga kapatid, sabi nga po sa Philippians 3, 17 to 19, join with others in following my example. Brothers, and take note of those who live according to the pattern we give you. For as I have often told you before, and now say it again with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Tingnan niyo yung pamamanhikan ni Pablo sa mga Philippians. Sabi niya, and now say it again with tears. Alam na ang sitwasyon. Ang tawag po namin dito, ora de peligro. Kaya dapat maging maayos na. Magpakaayos na tayo. Yung mga lingkod ng Diyos, magpakaayos na. Gawin na natin yung ating magagawa dahil maraming papunta sa impyerno. Yung mga mananampalataya, yung mga totoong mananampalataya, magpakaayos na rin. Bakit? Eh dapat maging instrumento tayo, maging kasangkapan man lang tayo na yung mga mahal natin sa buhay na wala pang piso sa kanilang puso, ay una, makita sa ating buhay ang maayos na patutuo upang meron tayong moral ascendancy o moral integrity na ayain natin sila sa Panginoon. The Bible says, ang mundo ay tumitingin sa mga mananampalataya, nakikita nilang sila'y naiiba because the way they love each other. Pero paano kung tayo mismo mga mananampalataya ay may animosity between us? Oh, ayaw ko dyan. Ayaw kong sumama dyan. Diba? Pag ginawa po natin yun, paano yung mga mahal natin sa buhay na dapat ay maging patotoo tayo sa kanila at madala natin sila sa Panginoon? Napakalaking opportunity ng isang hindi maayos ang buhay. Alam ng kanyang mga kamag-anak na hindi maayos ang kanyang buhay at naging maayos ang kanyang buhay nang makilala ang Panginoon. At nakita nilang naging maayos ang buhay. Napakagandang patutuo. Napakagandang opportunity na sila man ay madala sa Panginoon. So mga kapatid, dapat maging responsive tayo sa ating position by always remembering the situation. By always remembering na nasa last hour na tayo at maaaring dumating ang Panginoon anytime. Paano yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon? At maging handa rin tayo. Always remember that this is the last hour na maging maingat tayo na marami pong lilitaw na maglililang sa atin. Pangalawa, dahil po nasa last hour na tayo, we have to be prepared for the unexpected. Ang sabi po rito, they went out from us, but they did not really belong to us. Sabi ko po kanina, alam na natin yung mga nagtuturo ng iba, yung mga napagtuturo ng mali, alam na natin sila. Identified na natin sila. Pero ang pinakamahirap nating makita ay yung nagmumula sa atin. Mahirap makita ay yung enemy from within. They are the most hard to distinguish. At minsan mismo yung mumula sa ating loob. Minsan hindi natin nakikita yan, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, bago mong pahirin yung dumi, yung puwing ng iba, tingnan mo muna yung gatahilan sa iyong mata. Kasi mahirap makita yun Minsan, kaya napakahalaga na tingnan natin yung ating sarili, evaluate. Mahirap makita yun. Diba? So, kung mahirap din makita yung sa ating mismong sarili nagmumula,
mahirap din makita yung hindi natin inaasahan na kasama pala natin, siya palang sisira sa atin. Mahirap po yun. So, be prayed for that. Bakit po kailangan i-prepare po natin ang ating sarili?